elections na sapat pa rin ang kanilang panahon para sa paghahanda sa automated elections. Ito ay sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na itigil nito ang Smartmatic para sa pagsasaayos ng may 80,000 PCOS machines. Ayon sa COMELEC, mayroon na silang nakalatag na plano bago pa man lumabas ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Tiniyak din ng ahensya na hindi mauuwi sa manual ang 2016 presidential elections. Si Ria Fernandez sa detalye. Tiwala ang Commission on Elections na matutuloy ang automated elections sa Mayo 2016 kahit pa ipinatigil ng Korte Suprema ang 300 milyong pisong kontrata nito sa Smartmatic para sa pagsasaayos ng 80,000 precinct count optical scan machines. Ayon sa tagapagsalita ng COMELEC na si Jimenez, bago pa man lumabas ang desisyon ng korte, ay mayroon na silang mga nakalatag na alternatibo. Isa rito ang paggamit ng 23,000 central count optical scan machines na nagkakahalaga ng 2.5 bilyong piso at kasalukuyang nasa post-qualification stage na ng bidding kung saan Smartmatic pa rin ang kumpanyang mapalad na nakapasa. Ngunit sinabi ni Jimenez na hindi sila nawawala ng pag-asa na matutuloy pa rin ang pagsasaayos ng 80,000 PCOS sa pamamagitan ng pagsasagawa ng bidding, bagay na hindi nagawa ng makipagkontrata ang COMELEC sa Smartmatic noon. Mas kakaunti raw kasi ang botanteng pipila sa isang makina gamitin ng 80,000 PCOS kasama ang inaasahang karagdagang 23,000 bagong makina. Yan ay sa bawat isang makina ay 800 botante ang makagagamit kumpara sa isa sa 3,000 botante kung ang 23,000 CCOS lamang ang gagamitin. Mas tatagal din daw ang pagbibilang ng boto gayong kailangan pang ipunin at sabay-sabay dalhin ang mga balota sa isang central location kung ang mga CCOS lamang ang pagdedependehan. The CCOS, instead of counting being done at the polling place, it's going to be done at a centrally located center. Meaning to say, one PCOS will be shared by several different precincts. The difference there is that instead of counting at the precinct, you count at that central location, and from the central location, that's where you beam out your electronic transmission. Pero tiniyak naman ng COMELEC na sa kabila nito ay handa pa rin sila at hindi mauuwi sa mano-manong botohan ang halalan. It's not something that's completely unmanageable. It will just require a lot more work, a lot more vigilance, and you know, a lot more participation from everyone. But it is doable, and it is not a manual system. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, may mahigit 100,000 presinto sa bansa at inaasahan nila na pagdating ng 2016 ay 4 na milyong rehistradong botanteng Pilipino. Samantala, pinag-aaralan pa ng COMELEC kung maghahain ng motion for reconsideration. Kailangan daw kasing makatanggap muna sila ng kopya ng desisyon ng Korte Suprema bago gumawa ng aksyon. Pero binigyang diin ni Jimenez na agad nilang sinunod ang utos ng Korte magmula pa nang maglabas ito ng temporary restraining order. At the very end of the announcement yesterday was that well, the contract is void and that any money that has been released should be returned. As far as we're concerned, as soon as the TRO was issued, we already stopped all operations, so that's complied with. We haven't paid out a single cent in pursuit of this contract. So again, we are in full compliance with the orders of the court. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.